Ako si Lin Xiao. Nalinlang at dinala ako sa minahan ng bilong. 11 araw na ang nakalipas. Ang trabaho ko araw-araw ay kunin ang mga hilaw na bato na kayang magpayaman sa isang hiwa lang. Mga batong makikita ang tunay na halaga sa loob. Mula sa hukay pabalik sa pamilya Gu. 11 araw ang nakalipas, nasa bansa pa ako. May nanloko sa akin gamit ang pangakong trabahong may malaking sahod. At dinala ako rito. Nang matauhan ako, nasa loob na ako ng minahan ng pamilya Gu. Madaling makapasok ang mga tao rito. Pero mahirap nang lumabas ng buhay. Kuya Biao, naibalik na po ang mga bato. Huli ka ng 9 na minuto. May humarang po sa sasakyan sa daan. Kaya naantala ng kaunti. Wala akong pakialam kung ano ang nakaharap mo sa daan. Bukas na ang subasta para sa posisyon sa pamilya. Umaasa ang senorita sa mga panindang ito para makabawi. Kapag sinira mo ang mahalagang plano ng senorita, tatadtarin kita at ipakakain sa aso. Hindi pa rin sapat yun para mawala ang galit ko. Batong kinglu mula sa lumang hukay. Binyang manro punong-puno ng jade. Tinatayang halaga 120,000. Karaniwang bato lang, walang halaga. Binto piaoki malinaw na may bahid ng berde. Tinatayang halaga 580,000. Ang mga mata ko nakikita pala ang tunay na halaga ng mga hilaw na batong ito. Bakit ka nakatulala riyan? Kinakausap kita Gusto mo bang magpetiks, ha? Kung gusto mong mamatay. Kuya Biao, pasensya na po, nagkamali ako. Magtatrabaho na po ako agad, heto na. Layas, magtrabaho ka na. Senorita, ang mga hilaw na batong dumating ngayong araw ay maayos na pong nailagay sa pwesto. Ang mga batikang eksperto po ay sinusuri na rin ang mga ito para sa inyo. Sa subasta ng pamilya bukas. Sa pagitan namin ni Guchengs. Doon malalaman kung sino ang mas magaling. Kailangan ko ngayon ng isang piraso ng pinakamahusay na bato na hihigitan ang lahat. Lahat ng napili ngayong araw. Ipakita nyo sa akin lahat. Wala na tayong oras. Sino man sa inyo ang makapili ng pinakamagandang bato ay bibigyan ko ng malaking pabuya. Huwag kayong mag-alala, senorita. Ilang dekada na kaming nasa industriyang ito. Alam na namin kung aling mga bato ang may halaga. Tingnan nyo lang po. Siguradong ang pinakamahusay ang ititira namin para sa inyo. Simulan na. Senorita, tingnan niyo po ang pirasong ito. Huang Shapi dilaw na balat mula sa kinglu. Mahigpit ang balat at pino ang buhangin. Ang loob nito ay siguradong kasing linaw ng yelo. Sa tingin ko, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 720,000. Masyadong magaspang at hiwa-hiwalay ang laman. Pinakamaganda na ang sinuodi pinong malagkit na tekstura. 40,000 lang ang pinakamataas na halaga nito. Kinglu Huang Shapi. Ang loob ay kulay abong noodi. Nagkakahalaga lang ito ng 40,000. Tingnan naman natin itong huling He Shapi itim na balat. Maganda ang labas, baka may matingkad na kulay sa loob. Senorita, ang isang ito sa tingin ko. Madaling lalampas sa 1,000,000 ang halaga. Totoong mula ito sa wuling. Pero siguradong punong-puno ito ng mga lamat sa loob. Mataas na ang tingin kung aabot ito ng 280,000. Wuling He Shapi. Puro lamat ang loob nito. Sa totoo lang, 180,000 lang ang halaga nito. Talagang matalas ang paningin ni Senorita Gu. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay tama ang taya niya. Sabi niya ay 280,000. Pero sa totoo lang, mahigit kalahati lang ang halaga nito. Ang maliit na pirasong iyon mula sa Baiheko. Huwag mo nang tingnan. Patay ang balat at walang buhay ang loob. Nakakasikip lang iyan ng lugar kung itatabi pa. Mula sa Baiheko, isang white salt sand. White salt sand mula sa Baiheko. Tinatayang nasa 7.2 milyong halaga. White salt sand mula sa Baiheko. Sa loob nito ay mayroong napakagandang huangfei. Napakalinis, wala man lang bahid ng dumi o lamat. Napakaganda nito, hindi natin ito pwedeng palampasin. Ano bang tinitingin-tingin mo riyan? Isang hamak na tagapaghatid lang na mababa ang uri. Nakangahas ka pang sumabat dito. Senorita, hindi po pwedeng itapon ang pirasong ito. Isa itong tunay na dekalidad na materyales. Senorita, huwag niyo pong itapon ito. Isa itong tunay na dekalidad na materyales. Senorita, pakiusap, huwag niyo pong itatapon ang pirasong ito. Ano kamo ang sinabi mo? Pangit lang tingnan ang labas ng batong ito. Pero sa loob nito ay nakatago ang isang dekalidad na huangfei. Huangfei. Dahil lang sa pangit na balat na ito. Tuyo na tuyo ang hitsura ng ibabaw nito. Wala man lang kahit katiting na kulay. Kung hihiwain talaga natin ito. Nanghihinayang pa ako sa gagamiting makina. Ikaw na isang tagahakot lang. May alam ka ba sa tinatawag na huangfei? Nasaan na ang sinasabi mong punong-puno ng huangfei? Nakakatawa ka naman, muntik na akong mamatay sa tawa. Sa tingin ko, puro abo lang ang laman nito. Ang lakas mong magyabang, bata. At heto lang ang kinalabasan. Senorita. Ako na ang bahala sa taong ito. Ang hampas lupang ito na kung ano-ano ang pinagsasabi.
Ikalagad niyo siya palabas. White salt sand mula sa bayhe ko, tinatayang 7.2 milyong halaga. Hindi nagkakamali ang mga mata ko. Nariyan pa ang laman ng jade. Mali lang ang anggulo ng pagkabasag nito kanina. Hindi pa nito tinatamaan ang pinakapuso ng bato. Senorita, hindi po ako nagkakamali sa batong ito. Hindi lang tinamaan ang pinakagitna nito kanina. Kailangan lang ng isa pang hiwa. Siguradong lalabas ang jade. Nakangahas ka pa ring magsinungaling. Kung pagkatapos hiwain ay wala pa ring laman. Ang buhay ko. Kayo na po ang bahalang humusga sa akin, senorita. Ang mga taong nagmamarunong sa harap ko. Kadalasan ay hindi maganda ang kinahahantungan. Alam mo ba yon? Opo, alam ko po. Ipasok na ang makina sa paghiwa. May oras ka pa para bawiin ang sinabi mo. Gusto mo pa rin bang ituloy ang paghiwa? Ituloy po. Sige, hiwain na. Sigurado ka bang itutuloy ito? Opo. Kung gayon, hiwain na. Hindi kaya magkatotoo ang sinabi ng batang ito. Yel, imposibleng mangyari yon. Ang ganitong uri ng bato ay halatang basura lang. Isang hamak na tagapaghatid. Gusto pang magpasikat sa harap ni senorita. Kapag napatunayang wala itong laman mamaya. Tingnan natin kung paano siya mamamatay. Senorita, kapag sa hiwang ito ay wala pa ring lumabas na kulay. Ako na mismo ang tatapos sa kanya para sa inyo. Senorita, lumabas na ang jade. At napakaganda ng kulay nito. Napakalinaw ng materyales na ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Isang glass type na huangfei. Senorita, tunay na napakagandang huangqui. Tingnan niyo po ang linaw nito. Ang kulay na ito. Mahirap nang makahanap ng pangalawa nito sa buong bilong. Gaya ng inaasahan, isa itong mirror glass species na huangqui. Sapat ang katandaan at napakalinaw ng tubig nito. At napakalinis, wala man lang kahit anong dumi sa loob. Dahil sa bagay na ito. Wala nang laban sa akin si Senorito Guchengs bukas. Maluwalhating pagbati, senorita. Huwag mong hawakan yan. Salamat po, senorita. Hindi ang batong ito ang pinusta mo. Kundi ako ang pinusta mo. Kung papayag ba akong bigyan ka pa ng oras. Ngayon, nanalo ka sa pusta mo. Sabihin mo sa akin. Paano mo nasabing may laman ang loob niyan? Pakiramdam lang po. Noong hawak ko po ito. Mas mabigat po ito kaysa sa ibang mga bato sa minahan. Kutob. Sa ganitong lugar na sa isang iglap lang, ay maaari kang mamatay. Ang mangahas na itaya ang buhay sa kutob lang, ay alinman sa isang baliw. O kaya naman ay, isang taong ipinanganak para sa ganitong hanap buhay. Simula ngayon, hindi mo na kailangang magmaneho ng truck ng mga kargamento. Sumama ka sa akin sa Ninyulo. Masusunod po ang lahat ng utos niyo, senorita. Dumating din sa wakas ang pagkakataon. Basta't makahawak pa ako ng mas maraming hilaw na bato. Balang araw ay makakamit ko rin ang kayamanan. Na hindi mauubos kahit sa ilang henerasyon. Senorita. Ano po ang nais ninyong ipagawa sa akin? Kanina sa labas. Masasabing sinuwerte ka. Ang mga batong ito rito ay kararating lang galing sa minahan. Mula sa mga ito, piliin mo ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag napili mo ang tama, magtatrabaho ka na para sa akin simula ngayon. Pero kung magkamali ka ng tingin, ikaw na ang bahalang mag-isip sa magiging bunga nito. Kapag tama ang napili mo, magiging mabilis ang pag-angat ng iyong buhay. Pero kung mali ang mapili mo, baka kahit ang buhay mo ay hindi mo na maisalba ngayong araw. Ito ang tunay na pagsubok ng iyong katapatan. Karaniwang balat ng bato. May nakatagong manipis na hibla ng jade sa loob. Tinatayang nagkakahalaga ng 260,000. Pangkaraniwang kalidad. Mayroon lang isang guhit ng jade sa loob. Nagkakahalaga ng humigit kumulang 260,000. Isang patay na bato, walang halaga. Isa lang itong basurang bato. Wala itong halaga kahit kailan. Haojiang Old Mine Ice Translucent Floating Jade. Tinatayang nagkakahalaga ng 28 milyon. Hindi ko akalaing isa itong Ice Translucent Floating Jade mula sa Haojiang Old Mine. Sa tingin ko ay aabot ito ng 28 milyon. Pipiliin ko po ang isang ito. Ang batong ito ay tuyot at bitak-bitak ang balat. Mukhang basura lang ito kung titingnan. Mas maayos pa ang itsura ng mga katabing bato nito. Sigurado ka bang hindi mo nababaguhin? Pangit nga po ang labas nito. Pero ang nakatago sa loob ay isang napakamahal na klase. Ito po ang gusto ko. Napakamahal na klase. Sa dami ng nakalatag na bato, ang mga magaganda ang itsura ay hindi mo man lang ginalaw. Pero nakatutok ka sa isang ito. Isang basurang bato na kahit gawing tuntungan ay nakakainis pa. Ang ganitong uri ng balat, sa industriyang ito, ay kilala bilang isang sumpang bato. Kung sino man ang humawak nito, tiyak na malulugi. Piliin siya. Lene. Sa tingin ko, wala ka namang gaanong kakayahan. Senorita, may naghahanap po sa inyo. Bago ako bumalik, maaari mo pang baguhin ang iyong desisyon ng isang beses. Ito lang ang tanging pagkakataon. Ano ito? Ang enerhiyang iyon kanina ay nanggaling pala sa loob ng bato. Ang Suanyaw Tong ay nagbibigay daan sa akin na makita ang loob ng bato. Ngunit ang ginawa ko kanina, hindi ko lang kayang
higupin ang enerhiya sa loob. Kundi kaya ko rin itong ibalik. Kung ang enerhiyang ito ay ipapasok sa isang basurang bato. Ang isang patay na bato na walang ugat ng jade ay hinding-hindi makakayanan ang enerhiyang ito. Ang mga magagaspang na bato lamang na may jade sa loob ang magkakaroon ng reaksyon. Kapag hinigop ang enerhiyang ito, mas makakakita ng mas malalim ang Suanyaw Tong. At kapag ibinalik ang enerhiya sa loob, ay nagagawa nitong itaas ang kalidad ng bato. Ang Suanyaw Tong ay tumutulong sa akin na kumilala. Ngunit ang kakayahang ito ay kayang baguhin ang tadhana ng bato. Iinwe, nagkukunwari ka lang. Malapit na ngang mamatay, nagmamayabang pa. Malinaw naman na isa lamang itong basurang bato. Talaga bang naniniwala kang may makukuha ka riyan? Nga. Nakita agad ito ni Ginoong Ma sa isang tingin pa lang. Malinaw na ang batang ito ay nagpapapansin lamang. Kapag napatunayang walang laman ang bato mamaya, tingnan natin kung paano pa siya magmamatigas. Huling tanong ko na sa'yo. Papalitan mo ba o hindi? Senorita, ito pa rin po ang pipiliin ko. Lene. Senorita, ang batong ito ay walang kahit kaunting pag-asa. 9 sa 10 pagkakataon, wala itong laman kapag binuksan. Senorito Gyu, ang veteranong ipinatawag mula sa bilong ay naihanda na ang mga paninda. Kung mabibigo tayo sa pagkakataong ito, talagang makanganib ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Ginoong Ma, ang kasabihan sa industriya na sa tabi ng mga itim na batik matatagpuan ang purong berde. Siguradong narinig mo na yon, hindi ba? Dahil sigurado kang wala itong laman. Bakit hindi ka makipagpustahan sa akin? Lin Xiao, paano mo gustong makipagpustahan? Kung tama ako, lalaya si Ma Huishan sa Ninyulo. At hihilingin ko rin sa senorita na ibigay sa akin ang posisyon ng punong tagasuri. Kung ako naman ang matatalo, ako mismo ang sisira sa sarili kong mga kamay. Puting may batik at parang putik ang ilalim. Patay na ang batong ito sa hiwang ito. Bata, idilat mo ng mabuti ang iyong mga mata at tingnan ng maayos. Nasaan ang sinasabi mong pinakamagandang klase ng jade? Humanda ka ng maputulan ng kamay. Senorita, ang batang ito ay nag-aksaya lamang ng inyong mahalagang oras. Ikaw ang nagpanukala ng pustahan. Kaya huwag kang urong kapag natalo ka. Gawin mo na. Huwag kang magmadali, hindi pa tapos buksan ang batong ito. Iyan nagpapanggap ka pa rin. Gamitin ang pinong panggiling para dahan-dahang kuskusin. Sa ilalim ng puting hamog na ito, doon pa lamang makikita ang tunay na kulay. Ginoong Ma, ang kasabihan sa industriya na may jade sa ilalim ng hamog. Siguradong narinig mo na rin yon, hindi ba? Kalokohan. Kahit naipit ka na sa sitwasyong ito, nagagawa mo pa ring mag-imbento ng kwento. Anong budikang kwi ang sinasabi mo? Sa tingin ko, lahat ng ito ay gawa-gawa mo lang para manloko. Senorita, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras sa kanya. Kiskisin. Para matalo siya ng malinaw. Bolizong Mans. Sandali, ang refleksyon ng liwanag at tigas na ito. Ito ay halos Bolizong Yang of Mans. Napakalaking kita. Sa pagkakataong ito, talagang sumabog ang halaga. Halos Bolizong Yang of Mans. Hindi. Paano naging posible ito? Salamat sa pagbigay, Ginoong Ma. Impossible. Sinuwerte ka lang talaga. Nagkataon lang na natamaan mo ito. Ang mga natitirang bato. Baka may mas maganda pa doon. Senorita, hinihiling ko na ngayon din. Ay buksan na ang lahat ng natitira. Kung ang batong ito ay talagang hihigit sa kanila. Ako mismo, si Ma, ay dudukutin ang sarili kong mga mata. Sige, dahil gusto mo talaga ng resulta. Ipatunayan natin ito hanggang sa dulo. Walang laman. Paano naging walang laman ang lahat ng ito? Tapos na ang lahat. Ngayon, dapat ka nang sumuko, hindi ba? Ikaw mismo ang nagsabi niyan. At ikaw din ang mismong sumuri sa mga bato. Narito na ang resulta ng laban. Dapat mo nang tanggapin ito. Senorita, patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Nagkamali po ako ng tingin. Pakiusap po, alang-alang sa akin. Maraming taong paglilingkod. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Lin Xiao. Mula sa sandaling ito, ikaw muna ang hahalili sa posisyon ng punong tagasuri. Sumama ka sa akin bukas sa laro. Bata. Inagaw mo ang posisyon ko. Akala mo ba talaga magtatagal ka riyan? Kung matatag ba ang posisyong ito o hindi? Malalaman ko lang kapag naupo na ako rito. Sinasabi ko sa'yo. Hinarangan mo ang daan ko. Sinira mo ang patakaran ng industriyang ito. Dito sa bilong. Pinakakinasusuklaman ang mga taong walang patakaran. Hindi ka man lang tatagal ng 5 araw. Salamat sa paalala. Tatandaan ko yan. Lin Xiao. 9 na taon nang kasama ko si Ma Huishan. Itinuturing siyang isa sa mga veterano sa tabi ko. Dapat nang magbigay daan ang mga luma. At ang mga bago ay dapat may lakas ng loob na umakyat pataas.
Ikaw ang lakas na yon. Senorita, ang kaya kong ibigay sa inyo ay tiyak na higit pa sa isang mahwisyan. Ang isang taong hindi man lang makalaban para sa sarili niyang posisyon ay hindi rin magagawa na ipaglaban ang buong pamilya Gu para sa inyo. Basta't payagan niyo akong sumama sa inyo sa mesa bukas. Tiyak na ipapanalo ko ang laban para sa inyo. May ambisyon at may lakas ng loob. Nagsisimula na nga akong magka-interes sa'yo. Maaari kong pagbigyan ang lahat ng hiling mo. Subalit kung matalo ka bukas, kung ano ang sasapitin mo, alam mo naman sa sarili mo. Subalit kung matalo ka bukas, kung ano ang sasapitin mo, alam mo na ang dapat mong gawin. Huwag po kayong mag-alala, Senorita Gu. Hindi ako matatalo. Senorita Gu, ang laban bukas. Hindi natin pwedeng hayaang magkalat ang taong yan. Napakaingay. Ikaw. Nagpahanda na ako ng matutuluyan mo. Magpahinga ka ng mabuti ngayong gabi para magkaroon ng lakas. Tandaan mo, hindi ka pwedeng matalo bukas. Isang hakbang pasulong, langit ang mararating. Ngunit isang hakbang pabalik, bangin ang kababagsakan. Bukas. Sisiguraduhin kong maaalala ako ng lahat ng tao. Aba, hindi ba't ito ang mabait kong ate? Bihira ka yata magpakita rito. Bakit hindi mo kasama yung matandang aso mo? Saan mo naman? Napulot ang bagong tauhan na to. Ang lakas ng loob mong dalhin siya rito. Guchengs. Matuto kang magsalita ng maayos. Si Ye, Lin ang aking bagong hirang na punong tagasuri. Oh. Siya ba ang lalaban para sa'yo? Sa harap ng mesa mamaya. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat siyang sumali sa laban na ito? Kung sapat ba ang kakayahan ko? Makikita mo rin yan mamaya, Senorito Gu. Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Kinakatawan ako ni Lin Xiao. Kung hindi lang dahil nandito ang mga nakatatanda nating tiyuhin. Nakahandusay ka na sana ngayon. Dahil aso mo naman siya. Ipakita niyo ang galing niyo sa harap ng mesa. Titingnan ko lang kung paano mo siya ililigtas mamaya. Ano ba itong kinikilos niyo? Magsitahimik kayong lahat. Ang kompetisyong ito ngayon ay para sa kinabukasan ng pamilya Gu. Hindi ito para mapahiya kayo sa harap ng marami. Magsisimula na ang paligsahan para sa tagapagmana. Walang magbabago sa mga alituntunin. 3 yugto pa rin ang magdedesisyon sa mananalo. Ang unang makakuha ng 2 panalo ang magwawagi. Sa unang yugto, susubukin ang inyong paningin. Ang mga nasa mesa ay pawang mga mentoliyaw. Pumili kayo ng tig-isa. Bubuksan at susuriin ang mga ito rito mismo. Sa huli, base sa kabuang halaga ng jade, itatalaga ang nagwagi. Dakilang elder. Kung panalo o talo lang, ay napakaboring naman. Dahil ito ay internal na usapin ng pamilya Gu. Ang batang ito ba ay may lakas ng loob na dagdagan ang pusta? Paano niyo po gustong makipaglaro, Senorito Gu? Napakasimple lang. Kapag ako ang nanalo, luluhod ka, at yuyuko ng 3 beses sa harap ko. Pagkatapos ay gagapang ka palabas na parang aso. Guchengs, huwag kang sumobra. Si Lin Xiao ang lumalaban para sa akin. Wala kang karapatang bastusin siya sa harap ng lahat. Ang mga tuhod kong ito ay wala naman talagang halaga. Pero paano kung ikaw ang matalo? Luluhod ka rin. At yuyuko ng 3 beses kay Senorita Gu. Bilang paumanhin sa mabaho mong bunganga ngayong araw. Senorito Gu, may lakas ka bang loob na tanggapin ang pustang ito? Sino ka para makipagtawaran sa akin? Akala mo ba ay kung sino ka na? Bakit? Marunong lang ba ang Senorito Gu na magpaluhod ng iba? Pero kapag ikaw na, biglang naninigas ang mga binti mo. O sadyang takot ka lang talaga sa loob-loob mo. Kaya ang lakas ng loob mong gamitin ang mukha ng iba para ipusta. Pero hindi mo kayang itaya ang sarili mong dangal. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Pupusta ka ba o hindi? Pusta. Lalabanan kita hanggang sa huli. Dahil pumayag na ang magkabilang panig. Lagyan ng tatak ng daliri bilang patunay. Magsimula ng pumili ng mga bato. Ang limitasyon sa oras ay isang patpat ng insenso. Senorito Gu. Ang batong ito ay isang lumang material mula sa pangunahing hukay ng King Lu. Manipis ang balat at makapal ang laman. Malinaw ang mga pattern ng Songhua. At 9 sa 10 pagkakataon na ang nasa loob nito ay isang dekalidad na Jingbo Huangqi. Siguradong panalo tayo sa round na ito. Jingbo Huangqi. Gusto mo ba ngayon pa lang? Lumuhod ka na sa harap ko. Kapag sumaya ako, baka sakaling patawarin kita. Ano, gagawin mo ba? Noohua Bingdi. May mga nakatagong lamat sa loob. Tinatayang nagkakahalaga ng 6.2 milyon. Noohua Bingdi na may mga nakatagong lamat sa loob. 6.2 milyon. Hindi naman masama ang kakayahan ni Fubo. Hindi lang niya ito nakita ng malinaw sa pagkakataong ito. Pero hindi mo ako matatalo gamit lang ang batong iyan. Kailangan kong makahanap ng mas mahalagang bato. Isang bingsong kinshiki mula sa minahan ng King Lu. Tinatayang nagkakahalaga ng 42 milyon.
Mula sa minahan ng King Lu. Bingzong King Shiki. 42 milyon. Malinis ang base at napakalinaw ng ningning nito. Nakuha na natin ang round na ito. Akala ko naman kung sinong dakilang tao. Ang inimbita ni Ate Gyu. Pero ang basurang batong ito pala. Kahit gamiting pangganit sa paa ng lamesa ay nakakainis pa. Ito ay isang malaking kalokohan. Ang batong ito ay walang anumang magandang katangian sa labas. Kilala ito ng lahat bilang isang patay na swan. Gyu Qingyi. Kung kahit ang ganitong simpleng bagay ay hindi mo makita, dapat mo nang ibigay ang kapangyarihan sa pamamahala ngayon din. Sa iyong kapatid. Huwag kayong mag-alala, Senorita Gu. Sapat na ang batong ito para durugin ang kanyang tinaguriang Huangqui na hindi na makakabangon pa. Lene. Aking mahal na ate. Tingnan mo kung paano siya magsalita. Kahit siya mismo ay alam na. Jingbo Huangqui ang hawak ko. Isang bastardo lang siya na pinulot. Paano niya nagawang ihambing ang sarili niya sa akin? Ang pusta ay tungkol sa hindi natin nakikita bago ito hiwain. Kung may halaga ba talaga ang isang bagay o wala. Malalaman lang natin kapag nahiwa na ito. Mga kagalang-galang na elder, maaari na po kayong magsimula. May magandang kulay sa ilalim ng magaspang na balat. Tama naman ang sinabing iyan. Pero dapat ay buhay na swan muna ito. Ang hawak mo ay hindi isang buhay na swan, kundi isang patay at masamang swan. Isang hiwa lang nito at tiyak na mawawalan na ito ng halaga. Bata. Mamaya ay siguraduhin mong malakas ang tunog ng pagluhod mo. Iho. Ang batong pinili ni Fubo ay isang lumang material mula sa pangunahing hukay. Sigurado ang kalidad nito. Ang pagpusta sa mga bato ay hindi ginagawa ng padalos-dalos. Kinakatawan mo si Gu Qingyi ngayon. Kung gusto mong magbago ng isip, maaari akong gumawa ng eksepsyon para payagan kang pumili muli. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, dakilang elder, ngunit hindi na kailangang palitan. Ito mismong bato na ito ang napili ko. Hangal. Binigyan ka na nga ng pagkakataon, ayaw mo pa. Naghahanap ka talaga ng sarili mong kapahamakan. Wala kang ibang masisisi. Kung gayon, simulan na ang pagtabas. Buksan muna ang sa akin. Para naman ang dalawang iyan ay matalo ng malinaw at walang pagdududa. Nobing Didaw-Kingo. May mga lamat sa loob. Ngunit pwede na rin ang kalidad ng base nito. Sa pangkalahatan, may tuturing itong maliit na pag-angat ng halaga. Ang maliit na pag-angat ay pag-angat pa rin. Mas mabuti pa rin ito kaysa sa ilang basurang bato riyan. Hindi nga nagkamali si Uncle Fu bilang isang veterano. Senorito, hindi ko po binigo ang inyong tiwala. Nobing Didaw-Kingo. Bagaman may mga lamat, nariyan pa rin naman ang magandang base. Tantyahin muna natin ito sa 6.8 milyong yuan. Higit sa 6 na milyong yuan. Itinuturing na itong napakahusay na klase ng bato. Iyon ang utusang iyon. Anong klaseng basurang bato naman kaya ang napili niya? Paano siya makikipagkompetensya sa iba? Bata, 6.8 milyong yuan. Ang basurang bato mong iyan. Kung aabot man lang sa kalahati ng halaga ng sa akin, isusulat ko ng pabaligtad ang pangalang Gu Chengs. Huwag munang magmadali sa pagtabas. Kaskasin muna ng dahan-dahan ang balat at mga itim na bahagi nito. Gaobing King Shikui. Napakalaking pag-angat, napakalaki ng halaga ng batong ito. Napakalinaw at napakaganda ng kalidad nito. Pantay na pantay ang kulay. At napakalinis na walang makikitang anumang lamat o dumi sa loob. Kayang-kaya nitong makagawa ng buong piraso ng malalaking pendant at mga pulseras. Ang tinatayang halaga nito ay hindi bababa sa 42 milyong yuan. Para sa unang yugto ng paghahambing ng kalidad. Sa panig ni Gu Chengs, ang tinatayang halaga ay 6.8 milyong yuan. Sa panig naman ni Gu Qingyi, ang tinatayang halaga ay 42 milyong yuan. Ang nagwagi sa unang laban ay si Gu Qingyi. Impossible. May daya siguradong makina na yan. Isang patay na bato. Paano magkakaroon ng mamahaling jade sa loob? Siguradong palihim niyang pinalitan ang bato. Huminahon po kayo, Senorito. Nanonood po ang mga elder. Gu Chengs. Dahil naglakas loob kang makipagpustahan, dapat mong tanggapin ang pagkatalo mo. Ang buong proseso ng pagtabas ay ginawa sa harap ng lahat. Huwag mong sabihin, pinagdududahan mo ang aking kakayahan, na nagkamali ang aking paningin. Hindi ka lang marunong tumanggap ng pagkatalo. Sana hindi mo na lang pinagmalaki ang pusta mo. Nang ganyan kaingay noong una. Gu Chengs. Ang reputasyon ng pamilya Gu ay halos masira mo ng mag-isa ngayong araw. Nang dahil sa'yo. Gu Chengs. Nanalo si Lin Xiao ng patas at marangal. Gusto mo bang malaman ng lahat na ang direktang linya ng pamilya Gu ay parang utot lang kung magsalita, na kapag natalo ay hindi marunong magbayad ng pusta? Hindi ako papayag. Gu.
Hindi ba't sigurado kang may kakayahan siya? Kung gayon, maglaban tayo sa ikalawang yugto. Basta't patuloy siyang manalo. Luluhod ako sa harap mo ng 3 beses pa. Lin Xiao, ano ang masasabi mo? Iyan wala akong tutol. Kung gusto niya, doblehin pa natin ang pusta. Mabuti, magkakaroon muna ng 15 minutong pahinga. Maghanda na kayo para sa susunod na round. Magaling ka, Lin Xiao. Dahil po iyon sa tiwala niyo sa akin, senorita. Masyado ko nang kilala. Kung anong klaseng ugali mayroon si Gu Chengs. Sa susunod na laban, mas lalo pa siyang magwawala. Durugin mo siya ng tuluyan para sa akin. Sa'yo na ang posisyon ng punong taga-suri. Bukod pa roon, maging ang sarili ko, ay maaari ko ring ibigay sa iyo bilang gantimpala. Sa tingin mo ba, sulit ang kasunduang ito? Senorita, kayo po. Kung gayon, napagdesisyonan na. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Talagang isinama niya ang sarili niya. Sa mga ibabayad niya sa akin. Ang babaeng ito, si Gu Qingyi. Mas malalim pa ang itinatagong balak. Kaysa sa pinakamahalagang jade. Magsisimula na ang ikalawang round. Iaanunsyo ko na ang paraan ng laban sa round na ito. Sandali lang. Gusto kong ako ang magtakda ng laro para sa round na ito. Senorito Gu, kalokohan na yan. Walang kalahok. Ang pwedeng magbago ng sarili niyang patakaran. Sa totoo lang, labag nga ito sa ating mga tuntunin. Ngunit, kung papayag naman si Gu Qingyi, tatanggapin namin. Alam mo ba, kung ano ang pinasok mo ngayon lang. Senorita, magtiwala po kayo sa akin. Tiyak na matatalo siya hanggang dulo. Sige, sabihin mo na. Hindi natin titingnan kung sino ang mas magaling pumili. Maglalaban tayo sa pagiging tumpak. Magbibigay ang magkabilang panig ng presyo para sa parehong bato. Kung kaninong halaga, ang mas malapit sa tunay na presyo sa merkado. Siya ang panalo. Gu Chengs. Malinaw na. Si Lin Xiao ang pinupuntirya mo. Hayaan mo siyang matapos. Akala mo ba? Dahil lang sa araw-araw kang humahawak ng mga bato, ay kaya mo nang makipagsabayan sa mga eksperto sa pagtatantya. Ang pagtataya ng presyo ay nakadepende sa tagal at karanasan. Hindi ako sang-ayon sa round na ito. Magtiwala po kayo sa akin sa pagkakataong ito. Tinatanggap ko ang hamon na ito. Pero kung matatalo ka, ano ang magiging kabayaran? Hahaha, ako matatalo. Ang nangyari kanina ay isang pagkakamali lang. Ganito na lang kapag natalo ako. Lahat ng mga tindahan, account, at shares sa ilalim ng pangalan ko ay ililipat ko lahat sa iyo. Lalayas ako sa pamilya Gu. Mula ngayon, hindi na ako tutapak sa bilong kahit isang hakbang. Senorito, huwag po kayong padalos-dalos. Masyadong malaki ang nakataya rito. Lene, ayusin mo ang paningin mo. Huwag na huwag ka ng papalpak uli. Ngayong nasabi mo na, huwag na huwag kang atras. Mga tauhan, ilabas ang mga bato. Opo. Mga tauhan, ilabas ang mga bato. Opo. Ang 3 batong ito ay ang mga pinakatatago kong koleksyon. Simple lang ang mga patakaran. Magkahiwalay nating tatantyahin ang presyo ng 3 batong ito. Isulat niyo sa papel. Hahatiin ang mga ito dito mismo. Sa huli kung kaninong taya. Ang pinakamalapit sa kabuang halaga, siya ang panalo. Ang mga batong ito ay matagal nang nasa pangangalaga mo. Ngayon, hahayaan nating makipagkompetensya sa iyo si Lin Xiao sa pagtatantya ng halaga. Akala mo ba talaga ganoon kami kadaling lokohin? Ate, ang pagtaya sa mga hilaw na bato ay talagang napakaraming hindi tiyak. Hindi lang ito labanan ng talas ng mata, kundi pati na rin ang lakas ng loob. Bakit, natatakot ba kayo? Siya nga pala, para maiwasan ang hula-hula lang ng kung sino. Basta't ang inialok na halaga sa kahit isang bato. At ang tunay na halaga nito ay lumampas sa 28% ang pagkakaiba. Automatiko nang ituturing na talo sa bahaging yon. Lin Xiao, kapag nanalo ka, mapapasa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Pero kapag natalo ka, kukunin ko ang 2 mata mo. Sa tingin mo ba talaga ay mananalo ka pa? Huwag ka ng maraming salita. Gumawa na tayo ng kasunduan sa papel. Ihanda ang papel at panulat, bibigyan ko kayo ng 20 minuto. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong hindi ka magkakamali sa pagtingin. Kundi ay mauuna kang mamatay. Huwag kayong mag-alala, Senorito Gu. Paulit-ulit ko nang sinuri ang 3 batong ito noon. Basta't sumunod sa aking pagpapasya. Hinding-hindi na magkakaroon ng problema sa laban na ito. Ito ay isang King Quechuang Liao. May Bing Piaohua sa loob. May mga lamat, may Bing Piaohua sa loob. May mga lamat, nagkakahalaga ng 120,000. Sayang nga lang at masyadong magulo ang mga lamat. May mga lamat, nagkakahalaga ng 120,000. Ang tunay na halagang makukuha mo lang talaga. May mga lamat, nagkakahalaga ng 120,000. 120,000 lang talaga. Kung titignan lang ang bahaging may hiwa na ito. Ang mga eksperto sa industriya
ay malamang na mag-aalok ng hanggang 4,600,000. Ginagawa ba ito ni Gu Chengs para sadyang maglatag ng bitag? O siya mismo ay nalinlang din ng panlabas na anyo nito? ₱120,000, ganyan ba talaga ang pagtaya mo? Hahaha, nababaliw ka na ba? Ang batong ito, noong una ay binili ko ito sa halagang ₱1,500,000. Ang lakas ng loob mong ibaba ang halaga ng ganyan. Sa hitsura pa lang ng hiwa sa batong ito, lampas na ito sa 1,000,000. Mukhang sa bahaging ito ay nanganganib na ang panig ni Gu Qingyi. Kung ano pa ang mas mukhang maganda sa labas, ay siya pang mas madaling lumoko sa mata ng tao. Sige, magkunwari ka pa. Kapag biniyak na ang bato mamaya, ang mga mata mong iyan ay hindi na magiging sayo. Biyakin ang bato. Paano nangyaring naging ganyan? Napakaganda naman ng hiwa sa labas. Bakit durog-durog ang loob nito ng ganyan? Hindi maaari. Paano ito nagkaroon ng ganyang karaming lamat? 120,000, hindi nagkamali ang pagtaya ko. Sa unang bato, si Lin Xiao ang nagwagi. Ang ikalawang bato ay isang Nong Jiangpi Nuo Huabing Liao. Magsimula na sa pag-aalok ng halaga. Nong Jiangpi Nuo Huabing. May mist sa loob ng karne nito. Malinis naman ang base. Ngunit sayang at maputla ang kulay. Hindi ito mabibenta ng mahal. 750,000 kapag lumampas pa doon ay labis na. Tinitingnan ang batong ito mula sa hiwa. Napakaganda na ng pagkakabuo ng Nuohua. Ang presyo sa merkado ay dapat na magsimula sa 3,600,000 pataas. 750,000. Senorito Gu. Tinataya ko ang batong ito sa 3,900,000. 3,900,000. Ang tunay na halaga nito ay ang halagang sinabi ko lang. Akala mo ba talaga ay Diyos ka na? Ang batong ito, kapag sinuri ng ibang mga bihasang master, sino ba ang hindi mag-aalok ng mahigit 3,000,000 pataas? Malalaman natin ang sagot kapag biniyak na ito. Buksan ang ikalawang bato. Hindi pumasok ang ugat ng kulay. Karaniwan lang din ang kalidad ng ilalim. Ang totoong halaga ay 750,000. Ako. 750,000. Senorito Gu. Talo ka na naman. Fubo. Ang naging pagkakamali mo sa unang dalawang bato ay lumampas na sa limitasyon. Nawalan na ng pagkakataon si Gu Chengs. Gu Chengs. Kung magkakamali ka pa sa huling bato. Sandali lang, Senorito. Huwag ka munang kumilos. Sandali lang, Senorito. Huwag ka munang kumilos. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Sa ikatlong bato, tiyak na susuriin ko itong mabuti para sa inyo. Ito na ang huling pagkakataon mo. Isa na lang ang natitira. Kakaibang bato mula sa minahan ng Yunlan. Isulat niyo ang inyong huling presyo. Kakaibang bato mula sa minahan ng Yunlan. Tinatayang nagkakahalaga ng 36,000,000. Ang nakatago sa ilalim ng kakaibang balat nito ay isang gaobing Zenyang Lu. Ngunit hindi pantay ang pagkakalat ng kulay. Hindi ito kasing puno ng nakikita sa ibabaw. Ang totoong halaga ay humigit kumulang 36,000,000. 40,500,000. 40,500,000 Fubo. Sa pagkakataong ito, makakabawi na tayo. Lumabas ang jade at napakaganda ng kulay nito. Ito ay Zenyangqui. Lumabas ang matapang na kulay. Fubo, makakabawi na tayo sa pagkakataong ito. Senorito Gu, ito ay Zenyang. 80% posibilidad na mapuno ito ng kulay. Nakita mo ba? Malayo ka pa para lumaban sa akin. Huwag ka munang magmadaling magdiwang. Master, maghiwa pa po kayo sa anggulong ito. Hindi ganoon kapantay ang pagkakalat ng kulay na ito. Bagaman nakikita ang Zenyangqui. Sayang at nasa ibabaw lang ang kulay. Ang totoong halaga ay 36,100,000. Ngayon, kwentahin natin. Ang kabuang halaga ng tatlong bato. Ang idineklarang halaga ni Gu Chengs ay 49,000,000. Ang idineklarang halaga ni Lin Xiao ay 37,170,000. Ang totoong kabuang halaga ng tatlong bato ay 36,970,000. Ang kabuang pagkakamali ni Lin Xiao ay mas mababa sa 1%. Sa laban na ito, si Lin Xiao ang nagwagi. Ang pagkakamali ay hindi man lang umabot sa 1%. Hindi lang ito simpleng kakayahan sa pagtingin. Sa loob ng maraming taon sa pamilya Gu, wala pang sinuman ang nagkaroon ng ganitong kakayahan. Sa pagkakataong ito, si Gu Qingyi ay talagang nakatagpo ng isang kayamanan. Paano niya nagawa iyon?
Palaging tumpak sa bawat pagkakataon. May kakaiba talaga sa mga mata ng batang iyan. Hindi ko ito tinatanggap. Ulitin natin ang laban. Nakasulat na ang kasunduan. At narito ang mga elder ng pamilya. Hanggang kailan mo pa gustong magkaila? Ang mga patakaran ba ng pamilya Gu ay isa lamang biro sa iyong mga mata. Na kapag natalo ka ay maaari mo na lang itong hindi tanggapin. Senorito Gu, kahit napunitin mo pa ang kasunduan ng pagsuko, ikaw pa rin ang natalo. Ang kaunting ari-arian sa ilalim ng pangalan mo, kasama na ang mga natitira mong pagpipilian, ay dapat nang ibigay sa kamay ni Senorita Gu. Kusa mo ba itong ibibigay ng maayos? O hihintayin mo pang ang mga elder ang kumuha nito para sa'yo? Hahaha, sa anong karapatan? Akin ang lahat ng iyon. Hindi ako papayag. Mayroon pang ikatlong round. Itataya ko ang sinaunang batong tagapangalaga ng pamilya Gu. Isasama ko na rin ang lahat ng karapatan ko sa mana sa isang taya. Hindi ba't napakagaling mo? Hindi ba't kaya mong talunin ang kahit sino? Kung ganoon, ituloy natin ang pustahan. Lin Xiao, may lakas ka ba ng loob? Gu Chengs, sobra na ang kalokohan mo. Ang sagradong bato ng ating mga ninuno. Dito nakasalalay ang kapalaran ng pamilya Gu. Paano mo ito nagawang gamitin sa isang pustahan? Manahimik ka. Kilala ang bagay na yan sa pagiging mapanganib. Maging ang mga ninuno natin ay hindi nangahas na hawakan iyan ng basta-basta. Ano ba talaga ang iniisip mo? Gu Chengs, alam mo ba ang mga sinasabi mo? Kapag nagkaroon ng problema sa sagradong batong ito, hindi lang ikaw ang mawawasak, kundi ang buong pamilya Gu. Gu Chengs, kung may sakit ka sa utak, magpagamot ka. Huwag mong idamay ang sagradong bato sa sugal mo. Sige, kapag natalo ka na sa 3 round, wala ka na talagang matatakbuhan. Lin Xiao, huwag kang magpadalos-dalos. Masyadong misteryoso at mapanganib ang batong ito. Ang mga taong sumubok na tingnan ito noon, kung hindi naubos ang kayamanan, ay napahamak o nawala sa katinuan. Hindi ito isang karaniwang bato para sa pustahan. Ang gitna nito ay tila nakakandado ng mahigpit ng kung anong bagay. Kahit ang paningin ko ay hindi makatago sa loob. Ang enerhiyang lumalabas pa lang sa mga gilid nito ay ganito na katindi. Siguradong hindi pangkaraniwan ang nasa loob nito. Mapanganib nga pero sulit itong itaya. Hahaha, bakit natatakot ka ba? Yenen, hindi ba't kanina lang? Ay kampanting-kampante ka na mananalo ka. Ngayong kaharap mo na ang maalamat at mapanganib na bato ng pamilya Gu. Bigla kang naduwag. Sige, tataya ako. Pero hindi ang itataya ko ay hindi ang kakarampot na karapatan sa mana na sinasabi mo. Gusto mo bang bawiin ang sinabi mo? O gusto mo nang umatras? Kapag nanalo ako, ikaw, Gu Chengs, kasama ang lahat ng malalapit mong kamag-anak, ay habang buhay na mawawalan ng karapatang magmana ng ari-arian ng pamilya Gu. At hindi na rin kailanman makakatanggap ng anumang dibidendo. Ang buong pamilya mo ay alis ng walang bitbit na kahit ano. At hindi na kayo makakatapak muli sa bilong habang buhay. At isa pa, mapupunta sa akin ang sagradong batong ito. Ano man ang gawin ko rito, walang sinuman sa pamilya Gu ang pwedeng makialam. Mapupunta sa'yo, Hijo. Alam mo ba kung ano ang hinihingi mo? Malinaw po sa akin ang lahat. Kapag nanalo ako ang masusunod sa batong ito. Pero kung matatalo ako, ang buhay kong ito ay nasa kamay na ni Gu Chengs. Huwag mong gawin yan. Nanalo na tayo ng 2 beses sunod-sunod. Hindi mo na kailangang pumatol sa kanya. Senorita, huwag po kayong mag-alala. Ang batong ito ay maaaring magdala ng kamalasan. Pero maaari rin itong maging pinakamalakas mong alas para mapanatili ang iyong posisyon bilang pinuno ng buong pamilya. Kapag nakuha ko ang panalong ito, siguradong tapos na ang maliligayang araw ni Gu Chengs. Dakilang elder, ituloy na po natin ang pustahan. Kung sakali mang magkaroon ng problema, ako lang ang mananagot. Hindi madadamay ang ibang miyembro ng pamilya Gu. Hahaha, sige, simulan na. Kung ganoon, sundin ang gusto niya. Dakilang elder, ihanda na ang kasunduan. Gusto kong makita kung paano siya mamamatay ngayon. Sige, dahil wala sa inyong gustong umatras. Kung ganoon, ilabas ang kasunduan ng buhay at kamatayan. Sige, dahil mukhang walang sinuman sa inyo ang gustong umatras. Kung ganoon, ilabas na ang kasunduan ng buhay at kamatayan. Ang mananalo ang kukuha ng lahat. At ang matatalo ay hindi na makakabangon pa habang buhay. Buksan na. Ito na nga ang batong iyon. Noong mga panahong iyon, kahit ang 4 na sikat na eksperto ay napahamak dahil sa mapanganib na materyales na ito. Halika na, Lin Xiao. Hindi ba't napakagaling ng iyong paningin, subukan mo nga. Tingnan natin kung kaya mo. Kung kaya mong basahin ang batong ito na lumalamon ng tao. Master, pakiusap, dito po tayo magsimula. Gamitin ang pinakamaliit na drill bit. Gumawa muna tayo ng isang maliit na butas para masilip. Binata. Kapag tinamaan mo ang pinakapuso ng jade sa isang tira lang,
Masisira na ng tuluyan ang buong bato. Talagang wala siyang alam. Ang balat ng pamanang batong ito ay kasing kapal ng pader ng isang kuta. Nakalock sa loob ang lahat ng enerhiya. Huwag nang pag-usapan ng pagbutas. Mababasag lang ang drill bit. Hindi ka man lang makakakita ng kahit katiting na kulay. Narinig mo ba? Sa tingin ko, alam mo lang na. Hindi ka mananalo. Kaya sinasadya mong sirain ang bato. Tama na, gawin niyo ang sinabi ni Lin Xiao. Baka nga hindi man lang makabaon ang butas. Lin Xiao, huwag ka nang magpumilit. Nabaon na ang butas. Ito, ang nasa loob ay. Ano yon, bilisan mo, magsalita ka. Tama nga, ito ay isang chisuyu. Pula ang buong katawan nito. Isa itong napakagandang klase ng chisuyu. Ano? Chisuyu. Mas mahirap pang matagpuan ang bagay na yan kaysa sa dilaw na jade. Ilang taon na nating naririnig yan sa mga sabi-sabi lang. Totoo nga palang chisuyu ito. Ang kayamanang ito ay mas mahalaga pa kaysa sa gintong jade. Sa buong industriya ng jade. Baka wala ka nang makikitang pangalawa nito. Hindi maaari. Chisuyu. Paano itong naging chisuyu? Hindi ito maaari. Lin Xiao. Lin Xiao. Opo, mas. Gawing sentro ang butas na ito. Dahan-dahang kiskisin ang balat sa paligid nito. Gumawa muna tayo ng isang maliit na siwang. Chisuyu. Talagang chisuyu nga. Gabay ng mga ninuno. Kapag lumabas na ang kayamanang ito sa mundo. Ang pamilya Gu ay tiyak na uunlad ng hindi bababa sa 70 taon. Lin Xiao, ikaw ang dakilang bayani ng pamilya Gu. Sandali, hindi lang chisuyu ang lahat ng ito. Isa itong materyales na may dalawang balat na bumabalot sa puso nito. May iba pang nakatago sa loob. Ang gintong liwanag na yon. Posible kayang ito ay mga kagalang-galang na elder. Senorita, huwag po muna tayong magmadali sa paghusga. Ang suso ng chisuyu na nakikita natin sa harap natin ay hindi ang kabuuan ng batong ito. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Sa ilalim ng kulay dugo, hindi pa napuputol ang daloy ng enerhiya. Natitiyak ko na may iba pang nakatago sa loob nito. Ang ibig mong sabihin, may puso pa sa loob ng chisuyu. Lin Xiao, ito ay lampas na. Sa kaalaman ng lahat ng naririto. Kapag nagkamali ka sa iyong paghatol at nasira ang chisuyu na ito, hindi mo kakayanin ang magiging bunga nito. Pakiusap, magtiwala po kayo sa akin ng isa pang pagkakataon, Master. Magpatuloy sa pagbalat sa loob. Nababaliw na talaga silang lahat. Ang patuloy na pagbalat sa Red Marrow Jade. Ito ay parang paglalaro sa isang banal na kayamanan ng kalikasan. Senorito Lin, kapag hihiwain pa ito sa loob, hiwain mula rito. Sa lalim na 2.7 cm sa gilid. Kapag lumagpas ka pa ng kaunti, masisira ang core. At kapag nabawasan naman, para mo na ring sinira ito. Gawin mo kung ano ang sinabi niya. Ako ang managot kapag may nangyaring masama. Sige, magpatuloy sa paghiwa. Isang totoong dragon breed. Dragon breed nga talaga. Dragon Soul Imperial Emerald. Ang Red Water Jade ay itinuturing ng isang alamat sa mga lumang kasulatan. At ang Dragon Soul Imperial Emerald ay mas lalong matatagpuan lamang sa mga lumang talaan. Nabasa ko lang ito noon sa mga lumang pahina. Kaunting pagbanggit lamang. Nagmala ulo ang mga ninuno. Pinagpala ng langit ang ating pamilya Gu. Nakatadhana ang pag-angat ng pamilya Gu. Dragon Soul Imperial Emerald. Tapos na. Sa pagkakataong ito, talagang tapos na ang lahat. Dakilang Elder. Panahon na po para ideklara ang nanalo at natalo, di ba? Napakalinaw na ng resulta. Nagwagi ng lubusan si Lin Xiao. Ayon sa kasunduan sa pusta, simula sa sandaling ito. Si Gu Chengs at ang buong paksyon niya ay mawawalan ng karapatan sa pamana at sa mga dibidendo. Kailangan nilang umalis agad sa pamilya Gu. At kailanman ay hindi na makakatapak pa sa bilong kahit kalahating hakbang. Tungkol naman sa Vein Suppressing Ancient Stone. Hindi. Ang Dragon Soul Imperial Emerald. Ang hiyas na ito ay eksklusibong mapupunta sa pamamahala ni Lin Xiao. Ang buong pamilya Gu. Ang makakita sa hiyas na ito ay parang nakakita sa utos ng ulo ng pamilya. Walang sinuman ang pwedeng sumuway. Masusunod po. Senorito, kusa ka bang lalabas? O gusto mong ipatapon pa kita sa labas? Hahaha. Talo ako. Wala man lang akong naipaglaban. Senorita, mga elder. Ang labanan para sa posisyong ito. Bagamat may malinaw ng nanalo at natalo. Hindi pa tapos ang pag-aayos sa mga naiwang usapin. Kaya ang mga susunod na paglilinaw at pagsasaayos. Simula ngayon.
ay ganap nang nasa ilalim ng pamamahala ni Lin Xiao. Mga elder, may sinuman ba sa inyo ang may pagtutol? Wala akong anumang pagtutol. Ang lahat ay susundin ayon sa utos ng senorita. At sa mga pagsasaayos ni Lin Xiao. Kumusta na ang paglilipat ng pamamahala sa in? Paano na ang takbo nito? May bago bang kilos? Ang mga natitirang tauhan ni Gu Chengs. Sumasagot sa senorita. Karamihan sa mga minahan ay matagumpay nang naisalin sa atin. Ngunit may ilang tao pa rin na nagdadahilang may sakit upang manatiling nakasara ang pintuan at ayaw makipagkita. At palihim na gumagawa ng mga lihim na kilos. Si Senorito Gu, kahit na napaalis na siya, ang mga lumang tauhan at impluensya na iniwan niya ay hindi pa tuluyang nabubuwag. Kapag hindi ito nabunot mula sa ugat, ang problema ay tiyak na babalik din kalaunan. Hindi sa may sakit ang mga taong iyon, kundi may masama pa rin silang balakin. Senorita, may masamang nangyari. Si Senorito Gu ay nagdala ng napakaraming tauhan. At sa pilitan silang gumagawa ng paraan para makapasok. Aking mahal na ate. Matagal din tayong hindi nagkita, Hindi ako bumalik ngayon nang walang dalang anuman. Ito ang nangungunang dalubhasa sa pagtataya ng hiyas ng alyansa ng Jade ng Timog Siam, si Master Sompat. Senorita Gu. Ginoong Lin. Matalagal ko nang naririnig na ang pamilya Gu ay may malaking reputasyon sa bilong. Nakakatuwang makita ito ng personal ngayon. Isang dakilang pamilya Gu ang nagpapanggap sa isang manginggagawa sa minahan. Bilang isang mahalagang bisita. Mukhang nagbago na nga ang mundo. Master Sompat. Ang kamay ng alyansa ng Jade ng Timog Siam na umaabot sa pintuan ng pamilya Gu ay masyadong kawalan ng iglap. Ang panloob na usapin ng pamilya Gu ay hindi pa oras para husgahan ng mga tagalabas. Tagalabas. Si Master Sompat ay inimbita ko para sa pamilya Gu. Isang mahalagang bisitang mag-aayos ng kaayusan. Si Lin Xiao ay nagkaroon lang ng konting samba. Nag-isip na nanalo sa ilang ordinaryong tao. At maaari na niyang ituring ang sarili bilang dakilang master sa pagtataya. Ngayon, ipakikita ko sa inyo kung ano ang tunay na pundasyon at kung ano ang tunay na kakayahan. Gu Chengs. Pagdadala ng tagalabas sa panloob na bulwagan ng pamilya. Alam mo ba na hindi ito pinapayagan sa ating angkan? Dakilang elder, huwag po kayong magalit. Kami mula sa Timog Siam ay pinapahalagahan ang patakaran. Ang pagparito namin ngayon ay para lamang makita ng personal kung gaano talaga kagaling ang bagong hirang na dalubhasa. Ang matandang ito at si Uncle Fu ay hindi magkapareho. Si Uncle Fu ay marunong lang tumingin ng bato. Ngunit ang taong ito ay may tunay na kakayahan sa paglilinang. Paano mo gustong makipagkumpetensya? At ano ang gagamitin sa laban? Wala na talagang tao ang pamilya Gu ngayon. Kaya isang alipin sa minahan lang ang mailalabas ninyo. Kung wala kayong lakas ng loob, aalis na kami ngayon din. Takot. Yayamang nangahas kang pumasok sa pinto ng pamilya Gu. Dapat mong malaman na ang pamilya Gu ay hindi lugar na basta mo na lang may iwanan. Kung gusto mong makipagkumpetensya, pwede. Ngunit ayusin muna natin ang pusta ayon sa aking patakaran. Kaya, Senorita Gu, ano ang balak mong ipusta? At paano natin tatapusin ang laban na ito? Hindi komplikado ang patakaran. Magpipili ang bawat panig ng 4 na magaspang na bato. Idadala sa bulwagan at paghahaluin. Hindi natin ikukumpara kung sino ang makakapaghula ng mas mataas na halaga. Titignan lang natin kung sino ang unang makakapili. Mula sa mga bato ng kalaban. Ng pinakamahalagang piraso. At wastong matutukoy ang uri, tubig at kulay nito. Pinakamahusay sa 3 laban. Kapag natalo ako, ang opisyal na selyo ng pamilya Gu ay agad na isusuko. At ang konseyo ng angkan ang pipili ng bagong pinuno. Kingi, huwag kang magpadalos-dalos. Ang pustang ito ay nakasalalay ang pundasyon ng pamilya Gu. Paano mo ito magagawang laro dahil lang sa galit? Kuya. Kung may lakas ng loob si Kingi na sabihin yon, tiyak na may plano siya sa kanyang isip. Baka nga magawa niyang makakuha ng bagong tagumpay para sa pamilya Gu. Gu Kingi, huwag kang magsisisi mamaya. Kung matalo kayo, ang mga mata mo ay may iwan dito. Bukod pa rito, lahat ng ruta ng kalakalan ng hiyas ng alyansa sa bilong. At ang lahat ng mga daanan ng Jade ay kailangang isuko rin sa pamilya Gu. Gu Chengs, pinapatawad ko ang buhay mo. Taya ka ba sa round na ito o hindi? Mabata pa si Senorita Gu. Pero matindi na ang aura. Hindi na kailangang bumaba ng senorita sa arena. Sapat na ako para turuan ka ng leksyon. Ang mga mata mo. Pati na ang mga ruta ng kalakal na yan. Pag nanalo ako, ibibigay ko iyan kay senorita. Bilang simpleng regalo. Lin Xiao, huwag ka nang magpanggap. Master Sompat. Ipamukha mo sa kanya kung sino lang siya. Sige, tinatanggap ko ang hamon. Mga dakilang elder, pakiusap maging saksi kayo. CJ. Manipis ang balat ng batong ito.
Napakapino ng tekstura ng buhangin. At may kinang ng langis sa ibabaw. Malamang na mataas na uri ng Gaobing Yanglu ang nasa loob. Puro ang kulay at napakatingkad. May magandang linaw rin. Napakatalim ng paningin ng taong ito. Mas magaling ang husga niya kaysa kay Uncle Fu. At mas matatag at tumpak ang bawat galaw. May mali. Napakalakas ng enerhiya sa loob ng batong ito. Hindi man lang ito matakpan ng Di Huanglu. Hindi ito ordinaryong hiyas. Para bang ang batong ito ang siyang humihila sa aking paningin. Para bang kusa nitong ipinapakita ang kaibuturan nito sa akin. Qianlongzong. Sa kabila ng pangit na balat na ito, may nakatago palang Qianlongzong. Naku, masyadong malakas ang ragasan ng enerhiya. Hindi na kinakaya ng katawan ko. Mukhang sa kasalukuyang kondisyon ko, hindi ko pa kayang tuloy-tuloy at matindi. Nagamitin ang Suan Yao Tong. Master Sompat. Ang secret weapon na inilabas mo. Ang panlabas na anyo nito ay pampalito lamang. Ang tunay na nakatago sa loob. Iyon ang totoong highlight. Gusto mo akong hulihin sa sarili kong bitad. Sayang lang. Dahil ang nasa loob na Qianlongzong Viking Ki ang siyang magiging kutsilyong tatapos sa'yo. Matalim nga ang mata ng batang ito. Nabisto niya pati ang teknik kong ni Juete. Tungkol naman sa Long Shizong, huwag ka muna masyadong magsalita ng tapos. Hiwain na. Una nating hiwain ang pinili ni Master Sompat. Ang batong ito. Gaobing Huang Yanglu. Matitingkad ang kulay at napakalinaw. Napakalaki ng itinaas ng halaga sa hiwang ito. Ginoong Lin. Oras na para hiwain ang batong itinuro mo. Gusto kong makita kung saan talaga nakatago ang sinasabi mong Qianlongzong. Qianlongzong Viking Ki. Qianlongzong na. Ito ay isang napakalaking swerte. Impossible. Paano mo nalaman yan? Kutob lang. Master Sompat. Ang bitag na pinaghirapan mong ihanda sa mata ni Ginoong Lin ay isang simpleng laro lang ng pagtatago ng bato. Ngayon, alam mo na kung gaano kalayo ang agwat ninyong dalawa. Kahanga-hanga at di paniwala. Bata pa pero napakatindi na ng paningin. Kinyi. Ang Ginoong Lin na ito may tunay na kakayahang magpakitang gilas. Samba lang yon. Sa susunod na round, dito mo makikita ang tunay na galing. Master, hindi po ito normal. Paano niya nalaman ang laman ang nasa loob? Hindi na natin siya pwedeng bigyan ng pagkakataon. Manahimik ka. Ang matalo ay matalo. Huwag kang kumahol dito. Ginoong Lin, ang tinatawag mong pakiramdam ay napakakatakataka. Hindi mo lang basta sinusuri ang bato. Para bang nararamdaman mo ang enerhiya sa loob nito. Ang ganyang talento. Sa mga lumang kasulatan ko lang, nabasa ng napakabihira. Kanino mo natutunan ang ganyang katalas na paningin? Sobra niyo naman po akong pinupuri, Master. Isa lang akong taong nakikipagsapalaran sa buhay. Sa gilid ng minahan, sa dami ng batong nahawakan ko, nakaburin ako ng kaunting simpleng likas na pakiramdam. Malinaw ang resulta ng unang laban. Si Lin Xiao ang nanguna sa unang punto. Magsisimula na agad ang ikalawang laban. Sa laban na ito, ako muna ang unang pipili. Wu Mo Shapi. Fen Shaxion. Sa linya ng gitna, may balot pa na buhay na Songhua. Kung hindi ako nagkakamali, ang loob nito ay Bingdi Piaokui. Ang Hou Shushu ay hindi rin maikli. Ito ay isang napakatatag at magandang klase ng bato. Halos walang mintis ang kanyang hula. Talagang isang bihasa at may karanasang tao. Maganda ang Piaohua. Kaya medyo lilipat ako pakanluran. Hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang lagay. Pero sapat na upang ang Shuto at ang huling halaga ay maibaba. Ang hiwa ni Sompat sa pagkakataong ito ay masyadong mataas ang tinantya. Ang shiki na nasipsip ay nagpatalas pa sa aking mga mata. Ang tunay na kalidad ng batong ito ay kabisadong kabisado ko na. Pipiliin ko ang batong ito. Hahaha, Lin Xiao. Marunong ka talagang gumawa ng sarili mong hukay. Ang basurang tulad nito kahit itapon mo sa aso, ay ayawan pa rin ng aso dahil makakasira ng ngipin. Gagamitin mo yan para makipaglaban kay Master Sompat. Senorita Gyu. Ang batong ito ay raw skin at wooden texture. Paano man tignan ay mukhang walang kapaki-pakinabang na laman ah. Sobra ang chismis mo. Kung paano pumili si Ginoong Lin, hindi mo pa karapatang manghimasok. Ginoong Lin. Ang batong ito ay makapal ang balat at kasarapan ang buhangin. Puno ng mga palatandaan ng basurang bato. Kung magbabago ang isip mo ngayon, abot pa sa oras. Habang mas pangit ang labas, mas madali nitong mailigaw ang tao. Sa tingin ko nga, may nakatagong mahalagang bagay sa loob. Malay mo, isa itong Nuohua Bing Ziluolan. Lene.
Dahil gusto mo talagang magpakamatay. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Hiwain na ang bato. Unahin ang kay Master Sompat. Binuo Piao Kihwa. May tago na lamat sa ilalim ng hwadi. Tuyot ang shito. May tuturing na tumaas ang halaga. Pero malayo sa inaasahan kanina. Maging si Master Len Songpa ay nagkakamali rin sa paghusga. Hindi maaari. Ang hula ko kanina ay mahabang agos sa ilalim ng yelo. Bakit ganito lang ang kinalabasan? Napakaraming nakatingin. Ano ang magagawa ko? Siguro ay, ang swerte ni Master ngayong araw ay hindi masyadong pabor sa'yo. Hindi maaari. Paano magkakamali si Master Sompa? Siguradong hindi nyo pa hiniwa sa tamang parte. Nasa ganitong punto na tayo, ikalawang batang Master. Wala na ring saysay ang paghiwa pa ng mas malalim. Kahit hindi pa natin ito nabubuksan ng husto, ay hamak na mas mahusay pa rin sa'yo kaysa sa bulok na batong iyon. Kung sakaling makakuha talaga siya ng piyesa. Bukod sa tahol ng tahol. Ano pa bang kaya mong gawin? Ituloy ang paghiwa. Naniniwala ako sa hatol ni Lin. Hahaha, nakita niyo na ba? Ang basurang bato ay basurang bato lang. Gukinyi, ito ba ang tinayaan mo? Ayos lang, huwag kang hinto. Magbukas ka pa ng isa pang bintana sa gilid. Kiskisin mo mula sa gilid. Hahaha, nagpapanggap. Sige lang, magpatuloy ka sa pagpapanggap. Gusto ko ring makita. Ano pa ang kaya mong ipagyabang? Sa patay na batong ito. Tingnan mo, naging matingkad na Imperial Purple. Hindi lang ito ordinaryong violet. Ito ay top grade na Royal Purple. Sobrang taas ng halaga. Natalo ako. Ang ikalawang round ay napunta pa rin kay Lin Xiao. Sa nakaraang dalawang laro, wala kayong napanalunan kahit isa. Kapag natalo pa kayo sa isa, kailangang tuparin ang lahat ng taya gaya ng napagkasunduan. Tatanggapin ko ang pagkatalo. Pero hindi pa ako sumusuko. Sa ikatlong laro, lakas ba ng loob ninyong maglaro? Yung talagang nakataya ang buhay. Sompat, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang dagdagan ang pusta sa huling sandali? Hindi ito dagdag pusta, kundi pagtatakda ng huling laban. Sa ikatlong round, maglalaban tayo gamit ang ating talino at husay. Pipili tayo ng tig-isang hilaw na materyales. Ang tunggalian ay may 4 na yugto. Pagkilala sa peking bato sa pamamagitan ng pagbukas nito. Suriin ang mga bitak sa loob. Hatulan ang uri, tubig, kulay at basehan. Ihayag ang huling presyo. Kapag nabuksan na ng tuluyan ang materyales. At base sa tunay na halaga. Serta sa kung gaano kalapit ang mga presyong ibinigay ng magkabilang panig. Doon malalaman kung sino ang panalo. Kung matalo man ako ulit. Bukod sa dati nang ipinangakong ibibigay lahat. Ibibigay ko rin ang aking mga talanang natutunan sa buong buhay ko. Ibibigay ko ang lahat. Mula ngayon ay ituturing kitang guro. Pero kung matalo ka, ang lahat ng napanalunan mo sa unang dalawang laban, ay ibabalik mo lahat. Aminin mo sa harap ng maraming tao na mas magaling ako sa'yo. Huwag na huwag kang tatapak sa ninyo. Songpa, hindi ka pa ba titigil? Natalo ka na sa unang dalawang laban. Hanggang kailan mo pa balak magpakapal ng mukha? Songpa, ang pamilya Gu ito. Hindi ito lugar kung saan maaari kang umakyat sa entablado. At magtanghal hanggat gusto mo. Master Sompat, balak nyo bang gamitin ang inyong pangalan at legasya habang buhay? Para ipagpalit sa kinabukasan at dangal ko. Papatulan ko ang pustahan nyo. Pero kailangang baguhin ang kondisyon. Kahit manalo ako. Wala akong balak kumuha ng disipulo. Basta't sa harap ng lahat. Aminin mo na. Tanggap mo ang iyong pagkatalo ng buong puso. At siya naman. Kailangang bayaran ang lahat ng utang. Mula sa paligsahan ng pagmamana ng sabay-sabay. At pirmahan ang kasulatan ng pagtalikod. Sa lahat ng karapatan sa pagmamana sa pamilya Gu. Mag-iwan din siya ng isang braso. At tungkol sa brasong iyon, gusto kong ikaw mismo ang kumilos. Para baliin ito para sa kanya. Bakit, hindi mo ba kayang tanggapin? O baka naman ang hinaharap at braso ni Gu Chengs ay mas mahalaga pa kaysa sa iyong reputasyon at pamana sa buong buhay mo. Huwag kang maniwala sa kanya. Gusto lang akong sirain ng baliw na ito. Master Sompat, umalis na tayo. Umalis na tayo ngayon din. Huwag mo nang intindihin ang pustahan. Duwag, basura na hindi matanggap ang pagkatalo. May lakas ng loob si Lin, at sapat ang talas. Tinatanggap ko. Kung ano ang sinabi mo, iyon ang masusunod. Ngayong selyado na ang pustahan. Iubayan na natin sa tadhana. Mga tauhan, ilabas ang mga bato. Gusto ko ang pirasong ito. Itong Wuxia Heipi mula sa minahan ng Hanchuan. Masinsin ang balat nito. Sa tingin ko, may bindi piaoki sa loob nito. Sigurado ang panalo rito. Gaya ng inaasahan kay Master Sompat. Pinili pa rin niya ang pinakaligtas na bato. Hindi siya naglakas loob na sumugal ngayon. Gusto lang niyang bawasan ang anumang peligro. Mataas ang peligro sa huwang lasa na ito. Pero malaki rin ang pagkakataon.
Gusto ko itong gamitin para magdesisyon sa laban. Ito na nga. Gusto ko itong gamitin para magdesisyon sa laban. Ito na nga. Ang huwanglasa ang pinakamadaling makapanlinlang. 8 sa 10 piraso ang kayang magpabagsak sa'yo. Masyadong mapanganib ang batong ito. Mula sa hiwang ito, may nakatagong tunay na kulay sa ilalim ng mangday. Aabot man lang ito sa antas ng gaubing. Iyan makakakuha ng gaubing mula sa huwanglasa. Isang bentahe ang lakas ng loob ni Lin. Pero ang bulag na tiwala sa sarili ay maghahatid lang sa kanya sa kamatayan. Dinggi Piao Kihuanga. Maganda ang agos ng tubig, malaki ang tubo nito. Mukhang delikado na ngayon. Natakpan ng suan ang kulay. Hahaha. Lin Xiao, akala ko ba magaling ka, hanggang dito lang ba? Wala na. Kumalat na ang Mugen sa loob ng bato. Halos sira na ang batong ito. Huwag kang magmadali. Kaskasin pa ng kalahating daliri sa tabi ng suwan. Lumabas na ang kulay. May nakatagong ang gaol sa ilalim ng suwan. Gaubing yang, napakalaking tubo nito. Napakalaki ng halaga ng batong ito. Totoo nga na may nakatagong magandang kulay sa ilalim ng suwan. Puro ang kulay, matalas at mahaba ang shuito. Kahanga-hanga talaga ang kanyang paningin. Buksan ang bintana para malaman ang totoo. Nangunguna si Lin Xiao. Mapanlin lang ang mga bato. Pero kung minsan, dito rin nila itinago ang pinakamahalagang kayamanan. Sa pinakapangit na bahagi. Impossible. Sa kapal ng masamang suan na yon, paano niya ito direktang nakita? Kahit ang Timog Siam, ang pinakamahusay na sining ng pagkilala sa balat ng bato, ay kailangan pa rin ng mga likidong gamot at tulong ng sinaunang paraan. Paano niya nagawa iyon gamit lamang ang kanyang mga kamay? Sinwerte lang siya ng hindi inaasahan. Dito ka pa talaga nagsasalita ng kung ano-anong kalokohan. Master, galingan niyo po sa susunod na laban. Ipakita niyo ang tunay niyang kulay. Ang susunod na yugto ay ang pagtukoy sa mga lamat ng bato. Magpapalitan ang magkabilang panig ng mga hilaw na bato. At maghahatol sa harap ng isa't isa. Ang oras ay hanggang sa maubos ang kalahati ng insenso. Opo. Ang hatol ni Sumpat. Bagamat maganda ang kulay sa bahagi ng bintana ng dragon. Ngunit sa ilalim ng ugat ng lumot, tila may nakatagong lamat. Kung mapapatunayang may lamat, direktang mapipinsala ang ugat ng jade. Mababawasan ang halaga nito ng hindi bababa sa 35%. Ang hatol ni Lin Xiao. Sa loob ng itim na balat ng bilong. Ito ay may uring ice base na may lumulutang na luntiang kulay. Sa ilalim ng bahaging may disenyo. Ito ay may uring ice base na may lumulutang na luntiang kulay. Sa ilalim ng bahaging may disenyo. May mga maliliit na lamat sa dulo. Bumababa ito ng may 2.7 mm kasunod ng kulay. Hindi pa ito tuluyang tumatagos. Ngunit nakakaapekto na ito sa pagkuha ng mga piraso. Mababawasan ang halaga ng mga 12%. Narinig mo ba yon? 35%. Ang bato mo ay halos sira na. Paano ka pa mananalo niyan? Master. Sa mga ganitong bagay, ang pinakaayaw marinig ay ang salitang tila. Ang lamat ay lamat. Kung wala ay wala. Kahit kalahating guhit lang ang pagkakaiba. Maaaring magbago ng lubusan ang resulta. Hintayin nating mahati ang bato para makita ang katotohanan. Malalaman din natin kung sino ang tama at sino ang mali. Ihanda ang bato at simulan ang paghiwa para suriin ang lamat. Unahin nating hatiin ang dilaw na batong wax na hinatulan ni Lin Xiao. Walang malalang lamat. Mayroon lamang ilang natural na guhit ng bato. May iwasan ang mga ito kaya hindi masisira ang jade. Ang buong loob ng jade ay napakaganda at buo. Hindi ito maaari. Malinaw na barado ang ugat ng kulay sa bahaging iyon. Paanong kahit katiting ay walang nakamamatay na lamat? Nakita niyo na bang lahat? Wagas ang kulay, malinaw ang anyo at buo ang jade. Ang mga nakatagong lamat na sinasabi ng master. Saan ba talaga nakatago? Ang dalawang malabong salita ng master. Muntik nang makasira ng isang napakagandang bato. Mukhang hindi lang ang paningin ng master ang malabo. Hindi lang ang kanyang mga mata. Pati na rin ang kanyang isipan. Ipagpatuloy. Hatiin ang batong busya na hinatulan ni Sumpat. Suriin ang sinasabi niyang peking lamat. May lamat na. Ang maliliit na lamat ay sumusunod sa daloy ng kulay papasok. Hindi ito tumagos pero sira na ang loob ng jade. Paano ito nangyari? Maging ang lalim nito ay halos eksaktong-eksakto. Tao ka pa ba talaga? Ah, pek ito. Siguradong may daya ito. Hindi ako papayag, hatiin niyo ulit. Mga tauhan. Kamangha-mangha. Ito ang tunay na banal na mata. Bilib na ako sa'yo. Sa yugtong ito ng pagtukoy sa mga lamat. Tama ang dalawang hatol ni Lin Xiao. Nagkamali si Sumpat sa isang bahagi.
At hindi tumama sa isa pa. Sa laban na ito, panalo si Lin Xiao. Ate, alam ko na pong nagkamali ako. Alang-alang sa ating pagiging magkapatid, patawarin niyo na po ako. Hindi po ako maaaring palayasin dito sa bilong. Nagpasok ka ng estranghero sa ating tahanan. At ninais mong mamatay ako sa malagim na paraan. Naalala mo ba kahit kaunti ang pagiging magkapatid natin? Ngayong sumali ka na sa laro. Kailangan mong tanggapin ang naging pusta natin. Ganyan ang patakaran ng pamilya Gu. At ganoon din ako palagi. Ate, nagmamakaawa ako sa'yo. Hahaha. Napakahusay mo, Lin Xiao. Talagang nakahanap ang pamilya Gu ng isang henyo sa Dushi. Ginoong Lin. Ito ang orihinal na kasulatan ng lihim na dokumento ng Nangsuan. At ang plaque ng elder ng alyansa ng Jade ng Timog Siam. Gamit ang plaking ito, maaari mong pakilusin ang alyansa ng Jade sa bilong. Ang lahat ng linya ng kalakalan, bodega, at mga koneksyon. Mapapasayo na silang lahat. Hindi, Master. Huwag ninyong ibigay sa kanya sa anong karapatan niya. Sa laban na ito, lubusan akong natalo. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo ng buong puso. Ayon sa ating naging kasunduan sa pusta. Simula sa araw na ito, opisyal kitang itinatalaga bilang panghabang buhay na punong tagapayo sa pagsusuri ng pamilya Gu. Mula ngayon, sa lahat ng panlabas na Xiangxi, negosasyon sa pagbili, at pakikipag-ugnayan sa mga distributor. Lahat ng iyan ay ikaw na ang mamamahala. Lin Xiao. Ito ang posisyong napanalunan mo gamit ang sarili mong kakayahan. Mula ngayon, asa na sa iyo ang pamilya Gu. Maraming salamat sa tiwala ninyo, Senorita Gu. Dahil tinanggap ko na ito, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang magtagumpay. Ang pagiging panghabang buhay na punong tagapayo ay hindi isang karangalan para sa iyong pamilya, kundi isang mabigat na tungkulin sa iyong mga balikat. Ang unang gawain mo pagkaupo sa posisyon ay ang magaganap pagkalipas ng 3 araw. Ang pandaigdigang gongpan ng bilong. Ang lugar na tulad ng gongpan, sa ibabaw ay mukhang pamimili lamang ng mga bato. Ngunit sa katotohanan, ito ay labanan para sa reputasyon at kapangyarihan. Alam ko kung anong klaseng labanan ang naghihintay doon. Si Pakon, ang pangalawang pinuno ng alyansa ng Jade ng Timog Siam, na nakatatandang kapatid sa pergamino ni Sompat, ay nagbabala na. Nakipagtulungan siya sa konsorsyum ng Yaosheng ng Donghai. Dala ang napakalaking pondo at isang grupo ng mga eksperto upang ipaghiganti ang kanyang kapatid at bawiin ang kanilang karangalan. Upang ipaghiganti ang kanyang kapatid at bawiin ang kanilang karangalan. Hindi lang ikaw ang target nila, kundi ang buong pamilya Gu. Senorita Gu, tagapayo Lin. Kilalang malupit ang Pakon na yan. Balita ko, mas matalas pa ang kanyang paningin kaysa kay Sompat. Bukod pa rito, dahil sa kanyang impluensya sa Timog Silangang Dagat, na binuo niya sa loob ng maraming taon. Siguradong hindi magiging madali ang pagdating niya ngayon. Lene, gusto niyang tapakan ako para makapaghiganti. Pero siya mismo ang gagawin kong unang biktima. Tamang-tama lang. Ito ang pinakamalaking halaga na maibibigay ko sa iyo sa kasalukuyan. 1.8 bilyong dolyar. Lin Xiao. Ang kapalaran ng pamilya Gu sa hinaharap ay ganap kong ipinagkakatiwala sa iyo. Ang pera ay mga patay na pusta lamang. Ang mga bato ang tunay na may buhay. Ang tunay na nagpapasya ng panalo sa gongpan ay hindi kung sino ang may mas maraming pera, kundi kung sino ang mas matalas at mas matapang tumingin. Sige, sa araw ng pagbubukas ng gongpan, ang pangalan mo ay umaalinggaw sa buong mundo ng Jade.